Isang mainit na pagbati po sa inyong lahat, mga kapuso at kasama sa bawat kwentuhan. Sa pag-ikot ng mundo, may mga pusong sabay na tumitibok, nangangarap at minsay na susugatan. Samahan niyo po akong muli sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng isang pangako. Sinasabi nila, ang pag-ibig na binuo sa loob ng mahabang panahon ay hindi basta-basta masisira. Pero paano kung isang gabi, ang init ng pagmamahal na iyong inaasahan ay mapalitan ng lamig ng pagdududa? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Diwa sa kabanatang pinamagatang Ang Malamig na Unan. Ang bango ng paboritong adobong puti ni Lino ay tila isang matamis na pangako sa hangin. Isang pangako ng isa na namang taon ng pagmamahalan, ng pagsasama, ng pamilyang kanilang binuo. Ang kanilang ika-12 anibersaryo. Maingat na inayos ni Diwa ang mga plato sa mesa. Isang kandila sa gitna, 2 kopita ng alak, at ang paboritong pagkain ng kanyang asawa. Simple lang pero para sa kanya, ang bawat anibersaryo ay isang milagro na dapat ipagdiwang. Sa 12 taon, marami na silang pinagdaanan, pero sa huli, ang mahalaga ay nananatili silang magkasama. Narinig niya ang ugong ng sasakyan sa garahe. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dali-dali niyang sinindihan ang kandila at pinatay ang ibang ilaw sa kusina, hinahayaan lang ang maliit na liwanag na magbigay ng romantikong pakiramdam sa paligid. Happy anniversary, mahal! Bati niya nang pumasok si Lino sa pinto. Ngunit ang nangiting inaasahan niyang tugon ay hindi kasing init ng dati. Isang mabilis na halik sa pisngi ang iginawad nito sa kanya. Isang dampi na tila walang init, walang pananabik. Happy anniversary? Sagot ni Lino. Ang boses ay pagod. Inihagis nito ang briefcase sa sofa at niluwagan ang kurbata. Wow, nag-abala ka pa. May kung anong kirot na kumurot sa puso ni Diwa, ngunit pinilit niya itong isantabi. Siyempre naman, espesyal na araw to para sa atin. Salamat, mahal. Pero pagod na pagod talaga ako. Daming trabaho sa opisina, sabi nito habang umuupo sa mesa. Kumain sila. Ang katahimikan sa pagitan nila ay binabasag lang ng tunog ng mga kubyertos. Si Sinag, ang kanilang 8 taong gulang na anak, ay maagang natulog matapos siyang tulungang maghanda. Dapat sana ay gabi ito para sa kanilang dalawa. Sinubukan ni Diwa na buksan ang usapan. Naalala mo ba noong unang anniversary natin? Dinala mo ako sa Tagaytay. Ang lamig-lamig noon. Pero sabi mo, kaya mong painitin ang buong gabi ko. Isang tipid ng ngiti lang ang isinukli ni Lino. Oo naman, matagal na rin pala yon. Pagkatapos ay bumalik na ito sa pagkain, ang atensyon ay nasa plato, hindi sa kanya. Natapos ang hapunan na tila isang ordinaryong gabi lang. Walang mahabang kwentuhan, walang tawanan, walang pagbabalik-tanaw sa kanilang pinagsamahan. Ang natira lang ay ang malamig na katahimikan at ang pusong unti-unting nilalamig ni Diwa. Sa kanilang silid-tulugan na unang nahiga si Lino. Habang nagsusuklay si Diwa sa harap ng salamin, pinagmasdan niya ang refleksyon ng asawa sa kama. Nakatalikod ito sa kanya, abala sa pag-scroll sa cellphone. Dati, hindi ito makakatulog nang hindi siya niyayakap. Dati, ang bawat gabi ay nagsisimula sa mga halik at walang katapusang kwento. Mahal, tawag niya sa malambing na boses. May problema ba? Wala. Mabilis na sagot ni Lino. Hindi man lang lumilingon. Pagod lang talaga ako. Good night. At inilapag nito ang cellphone sa side table. Saka tuluyang humarap sa kabilang panig ng kama, tinalikuran siya. Humiga si Diwa sa tabi niya. Ang espasyo sa pagitan nila sa kama ay tila isang malawak na karagatan na hindi niya kayang tawirin. Dahan-dahan niyang inabot ang balikat nito. Isang haplos na puno ng pag-aalala at paghahanap ng kalinga. Ngunit nagulat siya nang bahagyang umigtad si Lino.
na para bang nakuryente sa kanyang pagdampi. Matutulog na ako, Diwa, sabi nito sa pinal na tono. Binitawan niya ito. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin. Bago niya ito ibinaba sa kanyang dibdib na nagsisimula ng manikip. Tumalikod na rin siya, hinarap ang sarili niyang unan, at doon, sa dilim, pinakawalan ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Pagod lang siya. Stress sa trabaho. Babalik din ang lahat sa dati. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Isang dasal. Isang pilit na paniniwala. Ilang oras ang lumipas. Hindi siya makatulog. Ang bawat pag-ikot ni Lino sa kama ay nagbibigay sa kanya ng kaba. Sa huli, bumangon siya para uminom ng tubig at para na rin pakalmahin ang sarili. Pagbalik niya sa silid, nakita niya ang suit jacket ni Lino na nakasabit sa isang silya. Kinapa niya ang mga bulsa nito, isang ugali na niya, para ihiwalay ang mga resibo o barya bago ilagay sa labahan. Ngunit sa kanyang pag-angat sa jacket, isang bagay ang nahulog mula sa panloob na bulsa nito. Ang cellphone ni Lino. Dumampot ito sa sahig at umilaw ang screen. Sasabihin sana niya sa asawa, ngunit isang notification ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang mensahe. Mula sa isang pangalang hindi pamilyar sa kanya. Mula kay Amihan Reyes. At sa ilalim ng pangalan, isang maikling mensahe na tumusok sa kanyang puso na parang isang matulis na piraso ng yelo. Salamat sa lahat, Lino. You saved my day. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Sa kwento ng buhay, ang isang pangalan ay maaaring maging musika sa ating pandinig o di kaya'y isang tinik na tumutusok sa ating puso. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, isang pangalan ang gigimbal sa mundo ni Diwa at magiging simula ng hindi mabilang na mga tanong. Ito po ang inyong lingkod. At sabay-sabay nating tuklasin ang hiwaga sa likod ng kabanatang pinamagatang Pangalan ng Isang Babae. Parang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa isipan ni Diwa ang pangalang yon. Amihan. Amihan Reyes. Ang pangalan ay kasing ganda ng isang umaga, ngunit para kay Diwa, ito'y may dalang dilim na bumabalot sa buong magdamag niya. Hindi na siya nakatulog. Bawat paghilik ni Lino ay parang insulto sa kanyang nag-aalab na diwa. Bawat segundo ng katahimikan ay nagbibigay daan sa libu-libong tanong. Sino si Amihan? Bakit kailangan niyang pasalamatan si Lino sa paraang ganoon kapersonal? Bakit kailangang isave ni Lino ang araw niya? Pinakiramdaman niya ang paghinga ng asawa. Nang sigurado na siyang mahimbing na ito, dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha niya ang cellphone ni Lino mula sa sahig kung saan ito nahulog kanina at tahimik na lumabas ng silid. Sa banyo, sa malamig na liwanag ng bumbilya, nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ng telepono. Puso niya'y kumakarera. Hinanap niya ang mensahe. Ang mensahe mula kay Amihan Reyes. Ngunit wala na ito. Nag-hallucinate lang ba siya? Imposible. Kitang-kita ng dalawa niyang mata. Ang ibig sabihin lang nito ay isa lang. Binura ni Lino. At ang pagbura sa isang mensahe ay mas malakas na ebidensya kaysa sa mensahe mismo. Ito ay isang pag-amin ng pagkakasala. Binalik niya ang cellphone sa tabi ng natutulog na asawa at humiga. Ngunit ipinikit man niya ang kanyang mga mata, ang pangalan, at ang emoji na nakangiti, ang tanging nakikita niya. Kinabukasan, sa agahan, sinubukan ni Diwa na maging normal para sa anak nilang si Sinag. Ngunit ang kanyang nangiti ay pilit at ang kanyang mga galaw ay mabibigat. Nang makaalis na ang bata para sa eskwela, naiwan silang dalawa ni Lino sa mesa. Ito na ang pagkakataon niya. Lino, simula niya, sinubukang gawing kalmado ang boses. Sino si Amihan Reyes? Natigilan si Lino sa pag-inom ng kape. Tumingin ito sa kanya, bahagyang nakakunot ang noo. Saan mo naman nakuha ang pangalang yan? Nakita ko sa cellphone mo kagabi. Nag-text siya. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Lino. Mula sa pagtataka, ito'y naging iritasyon. Yun ba? Bagong kasama sa opisina yon.
May problema lang sa project niya. Tinulungan ko lang. Bakit mo naman pinapakialaman ang cellphone ko? Ang depensa sa boses niya ay isang malaking pulang bandera para kay Diwa. Hindi ko pinakialaman. Nahulog ito mula sa jacket mo. Nag-alala lang ako. Nag-aalala ka lang sa wala, Diwa, sabi ni Lino. Tumayo na at inayos ang kanyang damit. Katrabaho ko lang yon. Huwag mong gawan ng issue. Malilate na ako. Isang mabilis na halik na naman sa pisngi at umalis na ito. Naiwan si Diwa na mas lalo pang naguguluhan. Kung katrabaho lang, bakit kailangan niyang maging depensibo? Nang hapong iyon, isinama ni Diwa si Sinag sa mall para libangin ang sarili. Habang kumakain sila ng ice cream, napadpad ang kanyang tingin sa isang kilalang jewelry store sa di kalayuan. At doon, sa loob, nakita niya ang isang pamilyar na figura. Si Lino. Nakatayo ito sa harap ng salaming estante. Kausap ang isang sales lady. May itinuturo ito. Isang maganda at eleganteng kwintas. Isang maliit na solitaire diamond na nakabitin sa isang manipis na gold chain. Kumirot ang puso ni Diwa. Para kanino yon? Akmang lalapitan niya ito nang biglang lumingon si Lino at nagtama ang kanilang mga mata. Kitang-kita niya ang gulat at pagkataranta sa mukha ng asawa. Mabilis itong lumabas ng tindahan at lumapit sa kanila. "Mamahal, anong ginagawa niyo rito?" tanong nito, halatang hindi mapakali. "Namamasyal lang kami ni Sinag," sagot ni Diwa. Ang mga mata ay nanunuri. "Ikaw? Akala ko ba marami kang trabaho?" Oo. Pero dumaan lang ako sandali. May bibilhin lang," paliwanag ni Lino. Umiiwas ng tingin. "Actually, para sa'yo sana. Surprise." Isang kasinungalingan. Alam na alam ni Diwa sa tono ng pananalita nito, sa paraan ng pag-iwas nito ng tingin. Pero sa harap ni Sinag, pinili niyang sakyan na lang ito. "Talaga? Ang sweet mo naman." Kinagabihan, umuwi si Lino na may dalang isang maliit na buke ng bulaklak. Mga rosas na medyo lanta na ang gilid. "Para sa'yo, mahal. Sorry, ito lang muna. Yung totoong regalo mo, kasunod na," sabi nito sabay abot sa kanya. Kinuha ni Diwa ang mga bulaklak. Isang pilit na ngiti ang isinukli niya. Ang puso niya'y tila isang basong may lamat na. At ang bawat kasinungalingan ni Lino ay nagdaragdag ng isa pang bitak. Hindi ito ang kwintas. Ito ay isang panakip butas. Nang gabi ring iyon, habang hinihimas niya ang buhok ng natutulog na si Sinag, tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang kaibigan niyang guru din. "Diwa girl, sorry to bother you. Pero di ba asawa mo to? Nakita ko lang sa feed. Baka kamukha lang." At sa ilalim ng text, may isang larawan. Isang candid shot, kuha sa isang mamahaling restaurant. Nakaupo si Lino, nakangiti ng malapad, nakatitig sa babaeng nasa harap niya na para bang ito ang pinakamagandang nilalang sa mundo. Ang babae ay bata, maganda, at nakangiti rin pabalik sa kanya. At sa leeg ng babae, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng restaurant, ay ang kwintas na nakita ni Diwa sa mall kanina. Ang solitaire diamond sa manipis na gold chain. Isang mapagpalang sandali po sa inyong lahat, mga taga-subaybay na laging karamay. Sabi nila, ang tahanan ay kung nasaan ang puso. Ngunit paano kung isang araw, matuklasan mo na ang bahay na iyong inuuwian ay isa na lamang istruktura na walang laman dahil ang puso ng taong mahal mo ay may sarili na palang kanlungan sa ibang dako. Ang sakit ng katotohanan ay mas matalim pa sa anumang patalim. Halina't damhin natin ang pighati sa kabanatang pinamagatang, ang lihim na paraiso. Ang litrato sa screen ng kanyang cellphone ay tila isang laso na dahan-dahang gumagapang sa buong sistema ni Diwa. Ang ngiti ni Lino, ang kinang sa mata ng babae, ang kwintas. Bawat detalye ay isang pako na ibinabaon sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga daliri
habang dinidelete ang mensahe at ang larawan. Hindi dahil gusto niyang magpanggap na hindi ito nangyari, kundi dahil ayaw niyang may makitang iba. Ang kahihiyang ito, ang sakit na ito, ay sa kanya muna. Sa kanya lang. Kinabukasan, walang nagbago sa kilos ni Diwa sa panlabas. Naghanda siya ng almusal. Tinimpla niya ang kape ni Lino. Hinalikan niya ito sa pisngi bago ito umalis. Isang kilos na naging kasing lamig at kasing walang buhay ng hangin. Ngunit sa loob-loob niya, isang plano ang nabubuo. Isang plano na kinatatakutan niya, ngunit kailangan niyang gawin para matapos na ang pagpapahirap sa sarili. Nang araw na yon, kumuha siya ng half-day leave sa eskwelahan, idinahilan na masama ang kanyang pakiramdam. Isang kasinungalingan na may bahid ng katotohanan. Ang buo niyang pagkatao ay masama ang pakiramdam. Ipinark niya ang kanyang kotse sa isang lugar na hindi kalayuan sa opisina ni Lino. Naghintay siya. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Ang bawat pagpatak ng ulan sa kanyang windshield ay tila mga luhang hindi pa niya kayang ilabas. 5:00 ng hapon, natanaw niya ang sasakyan ni Lino na papalabas na ng parking. Hindi ito dumiretso sa daan pauwi sa kanilang bahay sa Baryo Mahinahon. Lumiko ito patungo sa sentro ng syudad, sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa manibela, ngunit ang kanyang mga mata ay determinadong nakatutok sa sasakyan sa unahan. Huminto si Lino sa harap ng isang mataas at modernong condominium building. Isang lugar na mukhang bago at mamahalin. Ipinark ni Diwa ang kanyang kotse sa kabilang kalye, sa likod ng isang van, sapat lang para makita niya ang lahat nang hindi siya napapansin. Bumaba si Lino mula sa kanyang sasakyan. May dala itong isang paper bag mula sa isang kilalang deli shop. Ngunit hindi ito pumasok agad. Tumayo ito sa tapat ng lobby, tumingala sa isa sa mga palapag na para bang may hinihintay o tinitingnan. At isang nangiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngingiting hindi na nakikita ni Diwa sa kanilang bahay. Pumasok ito sa loob. Naiwan si Diwa sa kanyang kotse, ang puso niya'y dumadagundong na parang tambol. Ito na ba yon? Ito na ba ang katapusan ng lahat ng kanyang hinala? Naghintay siya. 10 minuto, 20 minuto, 30 minuto. At pagkatapos, sa isa sa mga bintana sa 14 na palapag, bumukas ang ilaw. Nakatitig lang siya roon. Hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Gusto na niyang umuwi, kalimutan ng lahat, at magpanggap na lang. Ngunit ang kanyang katawan ay tila napako na sa kinauupuan. Maya-maya pa, may lumabas sa pinto ng condominium. Hindi si Lino, isang babae. Ang babae sa litrato. Nakasuot ito ng isang manipis na satin robe. Ang buhok ay nakapusod ng magulo pero mukhang kaakit-akit. Ang babaeng may suot ng kwintas na dapat ay para sa kanya. Si Amihan. Naglakad ito patungo sa isang convenience store sa tabi ng gusali. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik din ito. May dalang maliit na plastic bag at nang papasok na ito, pabalik sa lobby, nakita ni Diwa ang pinakamasakit na tanawin sa buong buhay niya. Lumabas si Lino sa lobby para salubungin ito. Inabot nito ang plastic bag mula sa kamay ng babae. At pagkatapos, sa harap ng lahat, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng entrance, yumuko si Lino at hinalikan si Amihan sa mga labi. Isang halik na puno ng pananabik, ng pagmamahal, ng pag-aari. Kahit mula sa malayo, kahit hindi niya naririnig, nababasa niya sa mga labi ni Lino ang isang salitang bumasag sa natitirang piraso ng kanyang puso. Isang salitang para sa kanya lang, dapat. Mahal. Isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa lalamunan ni Diwa. Ang sakit ay hindi na isang kurot. Ito ay isang pagsabog. Ang kanyang perpektong mundo, ang kanyang 12 taon ng pagsasama, ang kanyang pamilya. Lahat ay gumuho sa isang iglap, sa isang halik, sa isang salita.
Pinaandar niya ang kotse, ang mga luha ay bumabaha na sa kanyang mga mata, ginagawang malabo ang mga ilaw sa kalsada. Wala siyang direksyon, nagpaikot-ikot lang siya, hindi alam kung saan pupunta. Paano siya uuwi sa isang bahay na isa na lang kasinungalingan? Paano niya haharapin ang lalaking may sarili na palang paraiso? Nang sa wakas ay makauwi siya, madilim na ang bahay. Hinayaan niyang manatiling madilim. Hindi niya binuksan ang ilaw. Umupo siya sa sofa sa sala. Sa gitna ng kadiliman, niyakap ang sarili at hinayaan ang sakit na lamunin siya ng buo. Naghintay siya. Ilang oras pa, narinig niya ang tunog ng susi sa pinto. Bumukas ito at pumasok si Lino. May dalang ngiti sa labi, ang nangiting hindi para sa kanya. "Mahal, andito ka na pala. Bakit ang dilim?" Tanong nito. Kinakapa ang switch ng ilaw. Ngunit bago pa man niya ito mabuksan, isang boses ang pumigil sa kanya. Isang boses na kalmado, malamig, at basag. "Kumusta ang bago mong paraiso, Lino? Maligayang pagbabalik, mga minamahal naming tagapakinig. Dumating na tayo sa punto kung saan ang katotohanan, gaano man kapait, ay kailangang lumabas. Ang mga maskara ay malalaglag at ang mga pusong nagkunwari ay mahuhubaran. Sa sandaling ito, wala nang puwang ang mga kasinungalingan. Hawakan ninyong mabuti ang inyong mga damdamin at pakinggan ang madramang paghaharap sa kabanatang pinamagatang Pag-amin at Kasinungalingan. Ang kamay ni Lino ay natigilan sa ere, ilang pulgada na lang mula sa switch ng ilaw. Ang tanong ni Diwa ay hindi isang simpleng tanong. Ito ay isang hatol. Umalingaw-ngaw ito sa madilim na sala, malamig at matalim. Sinaksak ang katahimikan at ang pekeng ng ngiti sa kanyang mga labi. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Lino. Ang boses ay nagsisimulang mabasag. Dahan-dahang tumayo si Diwa mula sa sofa. Hindi niya binuksan ang ilaw. Mas gusto niya ang dilim. Sa dilim, mas madaling magtago ng luhang nagbabadyang tumulo. Sa dilim, mas kitang-kita ang kasinungalingan. "Ang paraiso mo sa ika-14 na palapag," sagot niya. Ang bawat salita ay mabigat sa pighati. Ang paraiso kung saan mo tinatawag na mahal ang ibang babae. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Sa isang saglit walang nagsalita. Tanging ang marahas na paghinga ni Lino ang naririnig. Isang tunog ng pagkagulat at pagkatakot. "Diwa, hindi ko alam ang sinasabi mo." Pagkakailan niya, isang huling desperadong pagtatangka na iligtas ang sarili. "Baka nananaginip ka lang. Pagod ka lang siguro." Isang tuyong tawa ang kumawala sa lalamunan ni Diwa. Isang tawang walang saya, puno ng sakit. "Nananaginip? Lino, nakita ko kayo. Nakita ko ang lahat." Nilabas niya ang kanyang cellphone at sa liwanag ng screen, ipinakita niya ang litratong ipinadala sa kanya. Ang litrato nila ni Amihan sa restaurant kung saan suot ng babae ang kwintas. "Ito ba? Panaginip din ba ito?" tanong niya. "Ang kwintas na surprise mo sana sa akin? Ang babaeng katrabaho mo lang na tinutulungan mo sa project niya?" Parang isang kriminal na nahuli sa akto, hindi na nakapagsalita si Lino. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang kanyang pagkakaila ay naglaho, napalitan ng hubad na katotohanan. Paano? Yun lang ang naibulong niya. "Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman, Lino. Ang mahalaga, alam ko na." Sabi ni Diwa, ang boses ay nagsisimula ng manginig sa galit. 12 taon, Lino. 12 taon ng buhay ko ang ibinigay ko sa'yo. Ang tiwala ko, ang pagmamahal ko, ang buong pagkatao ko. At ito ang isusukli mo sa akin? Diwa, patawarin mo ako." Nagsimula siyang humakbang palapit, ngunit umatras si Diwa na para bang isang nakakadiring bagay ang lumalapit sa kanya. "Huwag! Huwag kang lalapit sa akin." Sigaw niya
Ang kalma niya ay tuluyan ng nawala. Huwag mo akong hahawakan ng mga kamay na yan na ipinanghawak mo sa iba. Hindi ko sinasadya. Nadala lang ako. Katwiran ni Lino, ang mga salita ay tila walang bigat. Stress sa trabaho, ang pressure, si amihan, nakinig lang siya sa akin. Nakinig? Halos pasigaw na tanong ni Diwa. At sa pakikinig niyang yon, kailangan mong bilhan siya ng apartment? Kailangan mong halikan siya? Kailangan mo siyang tawaging mahal? Huwag mo akong gawing tangalino. Alam nating pareho na hindi lang yan simpleng pakikinig. Sa wakas, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na. Mga luhang hindi na lang dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding galit at pagkasuklam. Mahal pa rin kita, Diwa. Mahal ko ang pamilya natin, sabi ni Lino. Ang boses ay nagmamakaawa. Pagmamahal ba yung tawag mo dyan? Ang saktan ako ng paulit-ulit, ang pagsinungalingan ako, ng harap-harapan. Hindi yan pagmamahal, Lino. Kasakiman yan. Sa desperasyon, lumuhod si Lino sa sahig. Isang kilos na dati magpapalambot sa puso ni Diwa, ngunit ngayon, wala na itong epekto, kundi pandidiri. Please, Diwa, ayusin natin to. Ititigil ko na. Ibibigay ko sa'yo lahat. Patawarin mo lang ako. Huwag mong sirain ang pamilya natin. Tinitigan siya ni Diwa mula sa kinatatayuan niya. Ang dibdib ay umaakyat baba sa tindi ng emosyon. Tumingin siya sa nakaluhod na lalaki. Ang lalaking minsan niyang sinamba. Ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay. Ngayon, ang nakikita na lang niya ay isang estranghero, isang duwag, isang sinungaling. Wala ka nang dapat ayusin dahil sinira mo na, sabi niya sa isang boses na halos pabulong ngunit matatag. Hindi ako ang sumira ng pamilyang ito, Lino. Ikaw. Tumalikod siya. Hindi na niya kayang tingnan pa ito. Umalis ka na. Utos niya. Nakatalikod pa rin. Diwa, sinabi ko, umalis ka na. Sigaw niya, ang boses ay basag na basag. Kumuha ka ng ilang damit mo at umalis ka na sa bahay na ito. Pumunta ka sa paraiso mo. Dahil dito, sa impyernong nilikha mo para sa akin, wala ka ng lugar. Narinig niya ang pag-aatubili, ang tahimik na paghikbi, at pagkatapos ay ang mga yabag na papalayo. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto ng kanilang silid, at pagkalipas ng ilang minuto, ang pagbukas at pagsara ng pinto ng kanilang bahay. Nang siya na lang mag-isa sa dilim, doon na tuluyang bumagsak ang kanyang mga tuhod sa sahig. Ang galit ay napalitan ng isang malawak at walang katapusang sakit. Niyakap niya ang sarili habang humahagulgol. Ang kanyang mga hikbi ay ang tanging ingay sa bahay na minsan ay puno ng tawanan at pagmamahal. Isang mapanglaw na hapon sa inyong lahat. May mga sugat na hindi nakikita ng mata, mga sugat na dulot ng mga salitang matatalim at mga tinging mapanghusga. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, ang sakit na nararamdaman ni Diwa ay hindi na lamang mananatili sa loob ng kanyang tahanan. Ito'y lalabas at kakalat na parang lason. Samahan niyo akong pakinggan ang kanyang pagdurusang pinamagatang, ang lason ng tsismis. Kinabukasan, pilit na tinipon ni Diwa ang bawat piraso ng kanyang pagkatao. Kailangan niyang maging matatag para kay Sinag. Nagsuot siya ng isang simpleng bestida at naglagay ng kaunting kolorete sa mukha para itago ang pamumugto ng kanyang mga mata. Ngunit ang anumang pilit na pagpapanggap ay gumuho ng tumunog ang kanyang telepono. Mrs. Valencia, this is Principal Ocampo, sabi ng boses sa kabilang linya, formal at walang emosyon. I need you to come to my office as soon as you can. May mahalaga lang tayong kailangang pag-usapan. May problema po ba, ma'am? Tanong ni Diwa. Ang kaba ay biglang kumalat sa kanyang dibdib. It's a delicate matter. Mas mabuting dito na natin sa opisina pag-usapan. Pagdating ni Diwa sa paaralan ng Pag-asa, ang lugar na dati kanlungan niya,
ay tila naging isang hawla. Bawat ngiti ng mga gwardiya, bawat bati ng mga kapwa-guro ay tila may kasamang nakatagong kahulugan. O baka guni-guni niya lang iyon? Sa opisina ng prinsipal, ang hangin ay mabigat at malamig. Nakaupo si Mrs. Ocampo sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang mukha ay seryoso. "Maupo ka, Diwa," sabi nito. Hindi na ginagamit ang karaniwang Mrs. Valencia. Umupo si Diwa sa silyang nasa harap ng mesa. Ang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan para pigilan ang panginginig. "Diwa, 12 taon ka nang naglilingkod sa eskwelahang ito," panimula ng prinsipal. "Kilala kita bilang isa sa pinakamahuhusay at pinakadedikadong guro natin. Kaya naman, mabigat para sa akin na ipakita ito sa'yo." May inilapag si Mrs. Ocampo sa ibabaw ng mesa. Isang brown envelope. Dahan-dahan niya itong binuksan at inilabas ang laman. Mga litrato. Nasa litrato si Diwa. At sa tabi niya ay isang lalaki, ang ama ng isa sa kanyang mga estudyante. Sa isang litrato, tila magkaakbay sila sa parking lot. Sa isa pa, magkatabi silang nakaupo sa isang coffee shop. Ang kamay ng lalaki ay nasa hita niya. "Ano to?" Halos pabulong na tanong ni Diwa. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Kilala niya ang lalaki, si Mr. De Guzman, pero ang mga eksenang ito, hindi kailanman nangyari. "Pinadala yan sa akin anonymously," paliwanag ni Mrs. Ocampo. May kasama pang sulat na nagsasabing mayroon daw kayong immoral relationship. Tinitigan ni Diwa ang mga litrato ng mas malapitan. Doon niya napansin. Ang pagkakaputol sa mga gilid ay halata. Ang ilaw sa kanyang muka ay iba sa ilaw sa katawan ng lalaki. Ito ay Photoshop, isang napakagaspang at malisyosong pag-e-edit. "Hindi ito totoo, ma'am." Ang nanginginig na protesta ni Diwa, ang boses niya ay biglang tumaas. "Edited po ito. Kasinungalingan po lahat ng ito. Tingnan niyo po. Halatang-halata naman na pinagdikit lang ang mga mukha namin." Hinawakan niya ang isang litrato at itinuro ang mga mali. "Si Mr. De Guzman, oo, nakausap ko siya sa parking lot noon dahil may tanong siya tungkol sa grades ng anak niya. Pero hanggang dun lang yon. At itong sa coffee shop, kuha ito nung birthday ko. Mag-isa lang ako noon. Idinikit lang nila ang katawan niya rito." May bahid ng awa sa mga mata ni Mrs. Ocampo, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling propesyonal. "Gusto kong maniwala sa'yo, Diwa, talaga. Pero hindi ko pwedeng isantabi na lang ito. May proseso tayong kailangang sundin. Magkakaroon ng investigasyon." "Investigasyon?" Para itong isang suntok sa sikmura ni Diwa. Ang salitang yon ay nangangahulugan ng pagdududa ng kahihiyan. "Pero ma'am, malinis po ang konsensya ko." "Alam ko. At umaasa akong yan ang lalabas sa investigasyon," malumanay na sabi ng prinsipal. "Pero habang nangyayari yon, kailangan mong maging handa. Mabilis kumalat ang mga ganitong balita sa isang komunidad na tulad nito." Ang mga salita ng prinsipal ay isang masamang pangitain na nagkatotoo kaagad. Paglabas ni Diwa ng opisina, ang dating masiglang bulwagan ng eskwelahan ay tila naging isang entablado ng kanyang kahihiyan. Ang mga grupo ng guro na nag-uusap ay biglang tumatahimik pagdaan niya. Ang mga ngiting dati sumasalubong sa kanya ay napalitan ng mga tinging mapanuri. O mas malala, ng pag-iwas, narinig niya ang mga bulungan. Mahihina, pero sapat na para marinig niya. Kawawa naman si Sir Lino. Hindi mo aakalain sa itsura niya. Paano na yung mga bata? Bawat bulong ay isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Gusto niyang sumigaw, ipagtanggol ang sarili. Pero paano? Paano niya lalabanan ang isang multo? Sa kasagsagan ng kanyang paglalakad, isang magulang ang humarang sa kanyang daraanan. Si Mrs. Santos, isa sa mga pinakaaktibong miyembro ng PTA. "Teacher Diwa," sabi nito, ang boses ay matigas at mapanghusga. "Totoo po ba ang mga naririnig namin?
Ganyan po ba ang klase ng ehemplo na ipinapakita ninyo sa mga anak namin? Natigilan si Diwa. Ang direktang akusasyon sa harap pa ng ibang mga guro at estudyanteng dumaraan ay isang sampal na hindi niya inaasahan. Ma'am Mrs. Santos, hindi po totoo yan. Nauutal niyang sagot. Sana nga, dahil kung hindi, kailangan naming pag-isipan kung ligtas pa ba ang mga anak namin sa klase mo. Pagkasabi noon, tinalikuran siya nito. Naiwan si Diwa na nakatayo sa gitna ng hallway, pakiramdam niya ay hubad na hubad ang kanyang pagkatao. Tumakbo siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, basta kailangan niyang makalayo. Nagtago siya sa isang bakanteng silid-aralan, sumandal sa pinto. At doon humagulgol ng walang tunog. Sino ang gagawa nito sa kanya? Sino ang may galit sa kanya ng ganito? At pagkatapos, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip, malinaw at nakakatakot. Amihan. Ito ang ganti niya. Sinisira siya nito sa paraang hindi niya kayang labanan. Nanginginig ang mga kamay niyang kinuha ang cellphone. Kailangan niya si Lino. Kahit sa kabila ng lahat, asawa pa rin niya ito. Kailangan nitong malaman ang ginagawa ng babae niya. Dinial niya ang numero ni Lino. Isang ring, 2, 3, 4. Inilipat ito sa voicemail. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Hindi ito sumasagot. Napasuntok siya sa pader sa tindi ng kanyang desperasyon at galit. Nag-iisa siya rito. Talagang nag-iisa. Habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha, biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang mensahe. Mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat. Isang halo ng Ingles at Tagalog na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. This is just the beginning. Umalis ka na sa buhay ni Lino kung ayaw mong masira ka ng tuluyan. Magandang araw po. Sa bawat pagsubok, may 200 tayong maaaring tahakin. Ang daan ng pagsuko sa pait o ang daan ng pagbangon mula sa abo. Ngunit minsan, bago tayo makabangon, kailangan munang mamatay ng isang bahagi ng ating puso. Ang bahaging minsang naniwala at umasa. Pakinggan natin ang pagpaparaya at paninindigan ni Diwa sa kabanatang pinamagatang, Suko na ang puso. Ang mensaheng iyon ay hindi lang isang babala. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Isang giyera kung saan si Diwa ang nag-iisang sundalo at ang kalaban ay isang multong. Kayang sirain ang lahat ng mahalaga sa kanya nang hindi man lang nagpapakita. Kinabukasan, ang opisyal na sulat ay dumating. Preventive suspension. 2 salita na parang hatol ng kamatayan sa kanyang propesyon. Habang nag-iimbestiga ang eskwelahan, hindi siya pinahihintulutang magturo. Hindi niya pwedeng makita ang kanyang mga estudyante. Ang paaralan ng pag-asa, ang kanyang pangalawang tahanan sa loob ng 12 taon, ay pansamantalang ipinagkakait sa kanya. Tinanggap niya ang sulat mula sa mensahero nang walang imik. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi, pag-ibig, karera, reputasyon. Isa-isang binabawi sa kanya ang lahat. Nang gabing iyon, tila isang multo si Diwa sa sarili niyang bahay. Bawat sulok ay may alaala ni Lino, mga alaala na ngayon ay tinik sa kanyang puso. Ang tanging nagpapatatag na lang sa kanya ay ang kanyang anak. Pumasok siya sa kwarto ni Sinag. Mahimbing na natutulog ang bata. Ang kanyang mukha ay payapa at walang muwang sa kaguluhang bumabalot sa kanilang pamilya. Hinaplos ni Diwa ang malambot nitong buhok at pinagmasdan ang munting dibdib nito na marahang tumataas baba sa bawat paghinga. Para sa batang ito, ibinigay niya ang lahat. Para sa batang ito, tiniis niya ang lahat. At para sa batang ito, kailangan niyang tumayo. Ngunit paano? Paano siya lalaban kung ang mismong pundasyon ng kanyang buhay ay gumuho na? Sa sandaling iyon, isang malamig na katotohanan ang gumapang sa kanyang puso. Hindi na ito laban para sa pag-ibig. Tapos na yon. Ang pag-ibig na minsan niyang pinahalagahan
ay siya na ring lason na unti-unting pumapatay sa kanya. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pag-asa na maayos pa ang lahat. Ang tanging natitira na lang ay ang pangangailangang iligtas ang sarili at ang kanyang anak. Kinabukasan, nagsuot siya ng isang simpleng itim na bestida. Nagpunta siya sa bayan, sa isang maliit na opisina na may nakasulat sa pinto. Attorney Lorna Gutierrez, Family Law Specialist. Sa loob ng opisina, umupo siya sa harap ng isang babaeng nasa edad 50. May matatalas na mata at mahinahong presensya. "Paano kita matutulungan, Mrs. Valencia?" tanong ng abogada. Huminga ng malalim si Diwa at pagkatapos, nang walang emosyon, nang walang luha, isinalaysay niya ang lahat. Mula sa malamig na unan noong kanilang anibersaryo, sa pangalan ni Amihan Reyes, sa kwintas, sa kondominium, sa pag-amin ni Lino, hanggang sa mga litratong edited at sa paninira sa kanyang pangalan sa eskwelahan. Ang kanyang boses ay kalmado at walang bahid ng panginginig na para bang nagbabasa lang siya ng isang ulat tungkol sa buhay ng ibang tao. Ang puso niya ay sumuko na. Manhid na ito sa sakit. Nakinig ng mabuti si Attorney Gutierrez, paminsan-minsay tumatango at nagsusulat sa kanyang notepad. Nang matapos si Diwa, tinitigan siya ng abogada. "I'm so sorry for what you're going through," sabi nito ng may sinseridad. "Ano ang gusto mong gawin?" Tumingin si Diwa, diretso sa mga mata ng abogada. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang matigas at hindi matitinag na desisyon. "Gusto ko nang tapusin to. Gusto kong mag-file ng annulment." "Sigurado ka na ba dyan?" "Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kasigurado," sagot ni Diwa. Inihanda ni Attorney Gutierrez ang mga papeles. Inilatag nito sa mesa sa harap ni Diwa ang petisyon. Itinuro nito ang linya kung saan siya pipirma. Kinuha ni Diwa ang ballpen. Hindi nag-atubili ang kanyang kamay. Sa isang tuloy-tuloy at matatag na guhit, isinulat niya ang kanyang pangalan. Ang bawat letra ay isang paglaya, isang pagpaparaya sa nakaraan, isang paninindigan para sa hinaharap. Pag-uwi niya sa bahay, pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik, ngunit napalitan ito ng isang kakaibang bigat. Nagsimula siyang iligpit ang mga gamit ni Lino na naiwan pa sa kanilang bahay. Bawat damit, bawat libro, bawat litrato ay inilagay niya sa isang malaking kahon. Gusto na niyang burahin ang lahat ng bakas nito sa kanyang buhay. Sa ilalim ng kanilang kama, nakita niya ang isang luma at medyo maalikabok ng briefcase na bihira nang gamitin ni Lino. Marahil ay naiwan niya ito sa pagmamadali. Bubuksan na sana niya ito para tingnan kung may gamit pa sa loob, ngunit nakakandado ito. Aalisin na sana niya, ngunit may nahulog na isang susi mula sa gilid ng briefcase. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niya itong buksan. Bumukas ang kandado. Sa loob, hindi mga lumang gamit ang nakita niya. Ang laman nito ay isang folder na puno ng mga dokumento, mga kontrata, mga bank statement, mga papeles na may letterhead ng Tok Tok Innovations. Ang nakapagtataka ay ang mga halaga, milyon-milyong piso, na inililipat sa mga kumpanyang hindi niya kailanman narinig. At sa bawat pahina, sa ibabaw ng linyang nagsasabing "Approved by", naroon ang pamilyar na pirma ng kanyang asawa. Ngunit ang pinakakinagulat niya ay isang hiwalay na manipis na folder. Binuksan niya ito. Ito ay isang business proposal, isang detalyadong plano sa pananalapi. At sa cover page, sa ilalim ng titulo ng proyekto, nakasulat ang isang pangalan na nagpatigil sa kanyang paghinga. Inihanda ni Amihan Reyes, isang hapon na puno ng hiwaga sa inyong lahat. Akala natin, kilala na natin ang ating kalaban. Akala natin, alam na natin ang dahilan ng ating pighati. Ngunit paano kung ang halimaw na ating kinatatakutan ay may suot na ibang maskara? At sa ilalim ng maskarang iyon ay isang bangis na higit pa sa ating inaasahan? Buksan natin ang ating mga isipan
sa isang katotohanang mas madilim pa sa gabi sa kabanatang pinamagatang Ang Tunay na Halimaw. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng kaluskos ng mga papel sa ibabaw ng mesa sa kanilang sala. Nakaupo si Diwa. Ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na lampshade. Ang anino niya ay tila isang higanting nagbabantay sa mga dokumentong nakakalat sa harap niya. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang nakakabinging pagkalito. Una, inakala niyang ang mga papeles na ito ay ebidensya lang ng paglustay ni Lino sa pera ng pamilya para sa kabit niya. Ngunit habang binabasa niya ang bawat linya, isang kakaibang kaba ang nagsimulang kumain sa kanyang sistema. Naalala niya ang kanyang yumaong ama, isang simpleng bookkeeper na laging nagsasabi sa kanya, "Anak, ang numero ay hindi nagsisinungaling. Sundan mo lang ang daloy ng pera at ituturo ka nito sa katotohanan." Sinundan niya ang daloy. Milyon-milyong piso mula sa Tuktok Innovations ay inililipat sa mga kumpanyang may pangalang malalabo. Solstice Holdings, Apex Logistics, Horizon Ventures, walang malinaw na produkto o serbisyo. At sa bawat transaksyon, 2 pirma ang palaging naroon. Ang pirma ni Lino bilang nag-aproba at ang pangalan ni Amihan Reyes bilang naghanda ng proposal. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ito ay hindi basta-basta gastos. Ito ay malaki. Masyadong malaki at masyadong komplikado para sa isang simpleng affair. Bandang 1:00 ng madaling araw, hindi na niya kaya. May kailangan siyang makausap. Nanginginig ang mga kamay niyang dinial ang numero ni Rina, ang dati niyang kaklase sa kolehiyo na isa na ngayong Certified Public Accountant. "Hello? Diwa? Anong nangyari?" 1:00 to ng umaga. Sagot ng inaantok na boses sa kabilang linya. "Rina, patawad sa abala, pero kailangan ko ng tulong mo," sabi ni Diwa. Sinisikap na huwag mabasag ang kanyang boses. "May ipapadala ako sa iyong mga litrato ng dokumento. Pakitingnan mo lang. Sabihin mo sa akin kung ano ang nakikita mo." Ipinadala niya ang mga litrato. Ilang minuto nang nakakabinging katahimikan ng lumipas, narinig niya ang pag-type sa kabilang linya. "Diyos ko, Diwa," bulong ni Rina. Ang boses niya ay gising na ngayon at puno ng alarma. "Saan mo nakuha ang mga to?" "Mahabang kwento." "Ano yan, Rina?" Ito ay isang textbook example ng money laundering scheme, Diwa," paliwanag ni Rina. "Ang mga kumpanyang yan, malamang mga shell corporations. Ang pera ay ipinapasok, pinapaikot-ikot sa iba't ibang account para maging mahirap i-trace at ilalabas na parang malinis na kita. At ang pinakamasama sa lahat," huminto si Rina, tila nag-aalangang magpatuloy. "Ano yon?" giit ni Diwa. "Ang pangalan ni Lino, ang pirma niya, nasa lahat ng papeles. Sa mata ng batas, Diwa, siya ang magmumukhang utak ng lahat ng ito. Ito ay hindi lang basta pagnanakaw. Estafa at plunder ito. Pwede siyang makulong ng habambuhay." Ang cellphone ay halos mahulog mula sa kamay ni Diwa. Ang sahig ay tila gumalaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Kulong, habambuhay. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang hatol. Hindi na ito tungkol sa isang pusong sinugatan. Hindi na ito tungkol sa isang pamilyang sinira ng pagtataksil. Ito ay isang bagay na mas malaki, mas madilim, at mas mapanganib. Ang babaeng iyon, si Amihan, ay hindi lang isang kabit. Hindi lang siya isang mga agaw. Siya ay isang halimaw. Isang halimaw na dahan-dahang gumawa ng bitag. At si Lino, sa kanyang kahinaan at katangahan, ay pumasok dito ng walang kamalay-malay. At kung makukulong si Lino, lahat ng kanilang ari-arian, ang bahay na ito, ang kaunting ipon nila, lahat ay mawawala. Ano ang maiiwan para kay Sinag? Isang amang nasa kulungan
at isang kinabukasang winasak ng isang krimen na hindi niya lubos na naiintindihan. Ang takot na gumapang sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng pagtataksil. Ito ay takot para sa kanyang anak. Nanginginig ang buong katawan. Pinilit niyang suriin muli ang briefcase. Baka meron pa siyang nakaligtaan. Kinapa niya ang ilalim ng takip, ang mga gilid, naghahanap ng kahit ano. At doon, sa isang maliit na sikretong bulsa, sa ilalim ng lining, may naramdaman siyang isang papel na nakatupi. Dahan-dahan niya itong kinuha. Ito ay isang luma at naninilaw na news clipping gupit mula sa isang dyaryo. Ang petsa, 15 taon na, ang nakalipas. Ang headline ay tungkol sa isang corporate scandal sa isang malaking kumpanya noon. Isang empleyado ang ginawang scapegoat at tinanggal sa trabaho dahil sa isang financial anomaly na iginiit niyang hindi siya ang may gawa. Binasa ni Diwa ang pangalan ng empleyadong iyon. Ang pangalang sumira sa lahat ng katanungan sa kanyang isip at nagbigay ng isang nakakakilabot na kasagutan. Ang pangalan ng lalaki ay Ricardo Reyes, isang mapagliming pagbati sa inyo. Minsan, sa ating paghahanap ng liwanag, hindi natin namamalayan na ang ating sinusundan ay hindi pala tala, kundi isang apoy na handa tayong tupukin. Ating silipin ngayon ang pananaw ng isang taong nalilito. Isang pusong nagsisisi, ngunit isang isipang bihag ng matatamis na salita. Pumasok tayo sa isipan ni Lino sa kabanatang pinamagatang. Sa loob ng bitag, ang katahimikan sa loob ng condominium unit ni Amihan ay nakakabingi. Malinis ito, moderno at malamig. Walang kalat na laruan sa sahig, walang amoy ng pamilyar na lutong bahay, walang maliliit na yapak na tumatakbo sa pasilyo. Ang tanging naririnig ni Lino ay ang mahinang ugong ng aircon at ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Nakaupo siya sa mamahaling leather na sofa, hawak ang kanyang cellphone, nakatitig siya sa nag-iisang larawan na paulit-ulit niyang binabalikan sa loob ng nagdaang mga araw. Isang larawan ni Sinag na nakangiti ng malapad, ipinapakita ang bungi nitong nangipin habang yakap-yakap ang bago nitong robot. Kuha iyon ni Diwa noong huling field trip ng bata. Isang matinding kirot ng pagsisisi ang bumayo sa kanyang puso. Naaalala niya ang mukha ni Diwa noong gabing iyon, ang sakit, ang galit, ang pagkasuklam. Ang mga salitang binitawan nito ay tila mga punyal na hanggang ngayon ay nakatarak pa rin sa kanyang kaluluwa. Hindi ako ang sumira ng pamilyang ito, Lino. Ikaw. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Tama si Diwa. Siya ang sumira. At ngayon, heto siya. Nasa isang magandang kulungan, malayo sa init ng kanyang tahanan, malayo sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Amihan. May dalang ngiti at 2 paper bag ng pagkain. Agad nitong napansin ang lungkot sa kanyang mukha. "Hey!" Malamig na sabi nito, inilapag ang mga pinamili at umupo sa tabi niya. Hinaplos nito ang kanyang likod. "Iniisip mo na naman sila, no?" Hindi sumagot si Lino, tumango lang. "Lino, look at me," sabi ni Amihan. Hinawakan ang kanyang baba para iharap sa kanya. "You did everything you could. Pero kung hindi niya maintindihan ang mga pangarap mo, kung hindi niya makita ang potential mo, maybe it's for the best. Hindi mo deserve ang isang taong hinihila ka pababa." Ang mga salita ni Amihan ay tila isang balsamo sa kanyang mga sugat, isang mapanlinlang na balsamo. "Mahal ko pa rin siya, Ami," mahinang sabi ni Lino. "Alam ko," sagot nito, ang boses ay puno ng pag-unawa. "Pero minsan, ang pagmamahal ay hindi sapat. Ang kailangan mo ay isang taong naniniwala sa'yo. At ako yun, Lino. Ako ang naniniwala sa'yo." Pagkatapos kumain, habang nagliligpit si Amihan, may inilabas itong isang manipis na folder. "Speaking of our future," sabi nito na may matamis na ngiti,
Meron lang akong isang bagay na kailangan ng pirma mo. Isa itong time-sensitive investment para sa bagong subsidiary na itatayo natin. Malaki ang kikitain natin dito, Lino. Ito na yung simula ng pag-angat natin. Inilatag nito ang papeles sa harap niya. Tiningnan ni Lino ang mga numero, ang mga teknikal na termino. Medyo nag-atubili siya. Masyadong mabilis. Hindi ba dapat dumaan muna ito sa board? Tanong niya. Dadaan din. Mabilis na sagot ni Amihan. Pero kailangan nating i-secure ang pondo. Pre-approval lang naman ito mula sa'yo bilang department head. Ako na ang bahala sa lahat. Just trust me. Naalala niya ang isang gabi noong nagsisimula pa lang silang maging malapit. Ikinuwento ni Amihan ang kanyang buhay, kung paano naghirap ang pamilya niya matapos malugi ang negosyo ng kanyang ama, kung paano niya sinumpaan sa sarili na aahon siya at bibigyan ng magandang buhay ang kanyang ina. Ang kwento niyang iyon ang unang nagpalapit sa puso ni Lino. Nakita niya rito ang isang babaeng palaban, isang babaeng nangangailangan ng isang tagapagligtas. At sa kanyang isip, siya ang hero na yon. Tumingin siya kay Amihan. Ang mga mata nito ay puno ng pag-asa at tiwala. Isang tiwalang nakatuon sa kanya. Ang tiwalang iyon ang nagpapalakas ng kanyang loob. Ang nagpapatunay na may halaga siya. Okay, sabi niya, at kinuha ang ballpen. Pinirmahan niya ang dokumento ng walang pag-aalinlangan. Para sa kanila. Para sa kanilang kinabukasan. Kinabukasan, sa opisina, medyo gumaan ang pakiramdam ni Lino. Mayroon siyang bagong direksyon. Oo, nasira niya ang kanyang pamilya. Pero marahil, ito ang paraan para bumangon siyang muli. Isang bagong buhay kasama ang isang taong tunay na nakakaintindi sa kanyang ambisyon. Nasa kalagitnaan siya ng pag-check ng kanyang email nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina nang walang katok. Pumasok ang tatlong lalaking nakasuot ng mamahaling business suit. Ang isa ay ang head ng internal audit. Ang dalawa ay miyembro ng senior management. Ang mga mukha nila ay seryoso, walang emosyon, at malamig. Tumayo si Lino. Nagulat. Sir, may kailangan po ba kayo? Hindi sumagot ang isa sa kanila. Sa halip isinara nito ang pinto. Tumingin ang head ng audit ng diretso sa kanyang mga mata. Mr. Valencia, sabi nito sa isang formal at nakakakilabot na tono, we need to talk about some unusual transactions. Isang hapon na puno ng pananabik sa inyong lahat. Sa isang malaking palaisipan, minsan ang huling piraso ang siyang nagbibigay linaw sa lahat. Ito ang pirasong magdudugtong sa nakaraan at sa kasalukuyan at magbubunyag sa tunay na anyo ng isang nakatagong katotohanan. Sundan natin ang paghahanap ni Diwa ng kasagutan sa kabanatang pinamagatang Ang Huling Piraso. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay tila isang estranghero sa madilim na mundong ginagalawan ngayon ni Diwa. Magdamag siyang gising, nakatitig sa luma at naninilaw na news clipping. Ricardo Reyes. Ang apelyido ay hindi maaaring maging isang simpleng koinsidensya. Ang kanyang isip ay walang tigil sa paghahanap ng koneksyon. Kinuha niya ang kanyang laptop, gamit ang pangalan ng kumpanya mula sa lumang balita. Nagsaliksik siya sa internet. Hinanap niya ang mga dating empleyado mula sa panahong yon. Pagkatapos ng halos isang oras na paghahanap, nakita niya ang isang pangalan sa isang social media platform, Nestor Jimet. Nakasulat sa profile nito, retired senior accountant at pangalan ng lumang kumpanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusubukan niyang tawagan ang numerong nakalista. Pagkatapos ng ilang ring, isang garalgal na boses ng isang matandang lalaki ang sumagot. Hello? Magandang umaga po. Ito po ba si Mr. Nestor Jimenez? Tanong ni Diwa, sinisikap na maging kalmado. Ako nga. Sino to? Pasensya na po sa abala, sir. Ako po si Diwa Valencia.
May ilang tanong lang po sana ako tungkol sa dati ninyong kumpanya. Tungkol po sa isang financial scandal. 15 taon na po ang nakalipas. Natahimik ang matanda sa kabilang linya. Matagal na yon, Ineng. Bakit mo pa binubuhay ang patay? Mahalaga po ito, giit ni Diwa. May kinalaman po ba kayo sa kaso ni Mr. Ricardo Reyes? Isang malalim na buntong hininga ang narinig niya. Si Cardo, kawawang tao. Mabait na tao si Cardo, napagbintangan lang. Sino po ang nagbintang sa kanya? Sino po ang tunay na may sala? Nag-atubili ang matanda. Delikado ang mga bagay na yan, Ineng. Sir, please po. Pagmamakaawa ni Diwa, ang boses niya ay basag na. Ang buhay po ng pamilya ko ang nakasalalay dito. Marahil ay narinig ng matanda ang desperasyon sa kanyang boses. Ang sabi-sabi noon, nagsimulang magkwento si Mang Nestor. Ang totoong utak ng anomalya ay isa sa mga batang junior executive na gustong umangat agad. Ginawa niyang scapegoat si Cardo para pagtakpan ang sarili niya. At dahil malakas ang kapit niya sa management, siya ang pinaniwalaan. Sino po ang junior executive na yon? Tanong ni Diwa. Ang puso niya'y halos tumalon palabas ng kanyang dibdib. Valencia. Yun ang apelyido niya, sagot ng matanda. Ang tatay ng kasalukuyang department head ninyo ngayon, ang tatay ni Lino Valencia. Sa sandaling iyon, ang lahat ay gumuho at muling nabuo sa isipan ni Diwa. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit sa isang nakakakilabot na larawan. Hindi ito simpleng pagnanakaw. Hindi ito simpleng pangaagaw ng asawa. Ito ay paghihiganti. Ang paglapit ni Amihan kay Lino, ang pagkukunwaring pag-ibig, ang paninira sa kanyang reputasyon sa eskwelahan, ang mga kontratang pinapirmahan kay Lino. Ang lahat ng ito ay parte ng isang masalimuot at napakatagal na planong sinimulan ng isang pusong puno ng galit para sa sinapit ng kanyang ama. Ginagamit ni Amihan si Lino para sirain ang pangalang Valencia, katulad ng ginawa ng ama ni Lino sa ama niya noon. Ang kanyang paghihiganti ay perpekto. Wawasakin nito ang karera ni Lino, ang pamilya ni Lino, at ang buong buhay nito. Habang nakatulala si Diwa, pinoproseso ang lahat ng ito, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Hello, Mrs. Valencia? Sabi ng isang nag-aapurang boses ng isang babae. Si Celia po ito, sekretarya ni Sir Lino. Celia? Anong nangyari? Ma'am, kinuha po si Sir Lino kanina. Sabi ng babae, halatang natataranta. May mga taga-internal audit po na dumating. Isinama po nila si Sir Lino sa main office. Sabi po, for questioning daw po. Ma'am, mukhang malaki po ang problema. Binitawan ni Diwa ang telepono. Ang bitag ay nagsara na. Huli na ang lahat. O baka hindi pa? Tumingin siya sa briefcase na nakabukas pa rin sa sahig. Nasa loob nito ang lahat ng ebidensya, ang mga kontrata, ang mga bank statement, ang proposal na inihanda ni Amihan. Nasa kanya ang tanging bagay na maaaring magpatunay na si Lino ay hindi utak ng krimen, kundi isang biktima lamang. Isang tangang biktima, pero biktima pa rin. Nasa kanya ang kapangyarihang iligtas si Lino, ang ama ng kanyang anak. Ngunit para gawin iyon, kailangan niyang harapin ang tunay na halimaw. Tumayo siya, ang takot ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Walang pag-aalinlangan, dinial niya ang numero na minsan niyang nakita sa telepono ng asawa. Ang numero ni Amihan. Sumagot ito pagkatapos ng 2 ring, ang boses ay kalmado at tila walang alam. Hello? Hindi nagpakilala si Diwa. Hindi na kailangan. Alam ko na ang lahat, sabi niya sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Natahimik ang kabilang linya. Magkita tayo. Dumating na po tayo sa pinakahihintay na sandali. Ang sandali ng paghaharap. 3 puso na pinag-isa at winasak ng pag-ibig, kasinungalingan at paghihiganti.
Isang katotohanan na lamang ang mananaig. Sino ang magwawagi at sino ang guguho? Mga minamahal kong tagapakinig, kapit lang po kayo. Ito na ang kabanatang pinamagatang, Tatlong Puso, Isang Katotohanan. Ang napili ni Diwang tagpuan ay isang maliit at tahimik na coffee shop sa gilid ng syudad, malayo sa mga pamilyar na lugar. Umupo siya sa isang mesa sa sulok, sa tabi ng salaming pader, kung saan tanaw niya ang papalubog na araw. Kalmado siya. Isang nakakakilabot na klase ng kalma. Ang puso niya'y hindi na tumitibok sa sakit o galit. Ito'y tumitibok para sa isang layunin. Inilabas niya ang kanyang cellphone, pinindot ang record button, at maingat na itinabi sa mesa. Ang screen ay nakaharap sa ibabaw. Eksakto 5:00, pumasok si Amihan. Ang tindig nito ay puno ng kumpiyansa. Ang ngiti sa labi ay may bahid ng panguuyam. Nakasuot ito ng isang eleganteng pulang bestida na para bang pupunta sa isang selebrasyon, hindi sa isang komprontasyon. "So, nandito ka," sabi ni Amihan, umupo sa harap ni Diwa nang walang paanyaya. "I'm impressed. Akala ko iiyak ka lang sa isang sulok." "What is this about, Diwa? Naisip mo na bang sumuko?" Hindi pinansin ni Diwa ang tanong. Sa halip, kinuha niya ang isang folder mula sa kanyang bag at dahan-dahang inilabas ang laman nito, mga kopya ng mga dokumentong nahanap niya sa briefcase. Inilatag niya ang mga ito sa mesa, isa-isa. Solstice Holdings, Apex Logistics, Horizon Ventures. Binanggit ni Diwa ang bawat pangalan na parang isang dasal ng kamatayan. Pamilyar ba sa iyo ang mga yan? Ang ngiti sa mukha ni Amihan ay bahagyang naglaho. Tiningnan niya ang mga papel at nakita ni Diwa ang saglit na kislap ng gulat sa mga mata nito bago ito muling napalitan ng isang malamig na maskara. "Mga kumpanya lang yan. Parte ng expansion plan namin ni Lino," sagot ni Amihan. Ang boses ay kalmado pa rin. "Hindi mo maintindihan. This is business." "Business?" Pag-uulit ni Diwa. May bahid ng pait sa kanyang boses. "O baka naman, pamilya?" Inilabas ni Diwa ang huling piraso ng ebidensya mula sa folder. Ang luma at naninilaw na news clipping. Inilagay niya ito sa ibabaw ng lahat ng mga papeles. "Ricardo Reyes," sabi ni Diwa. Tinititigan si Amihan ng diretso sa mata. "Ang ama mo." Sa pagbanggit ng pangalan, tuluyan ng gumuho ang kumpiyansa ni Amihan. Ang kanyang panga ay nanigas. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit. Ang maskara ay tuluyan ng nalaglag. "Paano mo?" "Hindi na mahalaga yon," putol ni Diwa. "Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Ang paglapit mo kay Lino, ang pagpapaibig mo sa kanya. Lahat ng ito ay para sa paghihiganti." "Oo," sigaw ni Amihan. Hindi na nag-abalang magkaila. "Oo, paghihiganti para sa lahat ng kinuha ninyo sa amin. Ang tatay ni Lino, ang pamilya Valencia, sinira nila ang buhay ng ama ko. Tinanggalan nila siya ng dangal. Itinapon na parang basura. Alam mo ba kung anong nangyari sa kanya pagkatapos noon? Nagkasakit siya sa puso. Namatay siyang dala-dala ang kahihiyan na hindi niya naman kasalanan. Ang bawat salita ay puno ng lason at sakit na naipon sa loob ng 15 taon. Kaya oo, plinano ko ang lahat. Sinigurado kong mahuhulog sa akin ang tanga mong asawa at sinigurado ko na sa pamamagitan niya, babagsak ang pangalang Valencia tulad ng pagbagsak ng pangalan namin noon." Habang nagsasalita si Amihan, isang figura ang tahimik na lumapit sa kanilang mesa mula sa likuran. Isang lalaking mukhang pagod, gulat at wasak. "Lelino," bulong ni Amihan, natigilan nang makita ito. Si Lino. Pinakawalan siya pansamantala habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Tinawagan siya ni Diwa. Bago pa man dumating si Amihan, sinabing kailangan niyang marinig ang lahat mula mismo sa bibig
ng babaeng pinagkatiwalaan niya. Nakatayo si Lino sa tabi ng mesa, nakatingin kay amihan na para bang ngayon lang niya ito nakita. Lahat ng sinabi mo, lahat ng pinaniwalaan ko, kasinungalingan lang. Kasinungalingan? Tumawa si amihan, isang tawang puno ng kabaluan. Hindi. Yung pagmamahal, yun ang kasinungalingan. Pero yung sakit na nararamdaman mo ngayon, yung pagbagsak mo, totoong-totoo yan, Lino. Yan ang hustisya para sa ama ko. Tumingin si Lino mula kay amihan, patungo kay Diwa. Nakita niya ang folder, ang news clipping, ang cellphone na tahimik na nagre-record. At sa wakas, naintindihan niya ang lalim ng bitag na kanyang kinahulugan at ang lawak ng katangahan na kanyang ginawa. Ang buong katawan niya ay nanghina at napaupo siya sa isang bakanting silya. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Wasak na wasak. Ngayon, si Diwa na ang may kontrol. Plinano mong mabuti ang lahat, amihan, sabi ni Diwa. Ang boses ay kalmado pa rin. Pero may isang bagay kang hindi isinama sa plano mo. At ano yon? Hamon ni amihan. Ako, simpleng sagot ni Diwa. Ang asawa, ang legal na asawa, ang ina ng anak niya. Akala mo mahina ako. Akala mo sa pagtapak mo sa dangal ko, susuko na ako. Pero ang dangal ng isang babaeng lumalaban para sa kanyang anak. Hindi mo kayang sirain. Itinuro ni Diwa ang kanyang cellphone. Sa isang iglap, napagtanto ni amihan ang kanyang pagkakamali. Ang kanyang pag-amin. Ang lahat ay nakuhanan. You will pay for this, Diwa! Sigaw niya, akmang susugurin si Diwa. Ngunit mabilis na naharang ng mga staff ng coffee shop. Kinuha ni Diwa ang kanyang cellphone at pinatay ang recording. Tumayo siya, inayos ang kanyang damit, at tiningnan ang 2 taong sumira sa kanyang buhay. Si Lino, na umiiyak ng tahimik sa kanyang silya, at si amihan, na nagwawala sa galit. Tapos na ang laro mo, amihan, sabi ni Diwa sa pinal na tono. Bago siya tumalikod at naglakad papalabas ng coffee shop, dala-dala ang katotohanan na siyang magpapalaya sa kanya. Isang mapagpalayang hapon sa inyo. Pagkatapos ng unos, darating ang katahimikan. Ngunit sa katahimikang ito, kailangang harapin ang mga pinsalang naiwan. May mga bagay na kailangang bitawan at may mga desisyong dapat panindigan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot at ang paglaya ay may kaakibat na presyo. Ating tunghayan ang huling pag-uusap at ang huling paalam sa kabanatang pinamagatang ang presyo ng kalayaan. Ang sumunod na mga araw ay tila isang mabilis na montage. Gamit ang audio recording at ang mga dokumento, ibinigay ni Diwa ang lahat kay Atty. Gutierrez. Ang abogada na ang gumawa ng mga susunod na hakbang. Ang recording ay naging isang matibay na ebidensya. Naglabas ng arrest warrant para kay Amihan Reyes sa kasong estafa, falsification of documents, at perjury. Nakita ni Diwa sa balita ang pag-aresto rito. Ang babaeng dati puno ng kumpiyansa ay nakayuko na ngayon. Tinatakpan ng panyo ang mukha habang ipinapasok sa sasakyan ng pulis. Hindi nakaramdam ng tuwa si Diwa. Wala. Tanging isang pakiramdam ng pagtatapos. Naging malinaw din sa investigasyon na si Lino ay isa lamang kasangkapan. Isang biktima ng manipulasyon dahil sa kanyang kooperasyon at sa ebidensyang isinumite ni Diwa. Ang mga kaso laban sa kanya ay ibinaba. Malaya siya sa posibleng pagkakakulong, ngunit hindi sa mga kahihinatnan. Tinanggal siya sa trabaho. Ang kanyang pangalan at reputasyon sa mundo ng korporasyon ay nadungisan, marahil, habang buhay. Nawala kay Lino ang lahat, ang karera, ang pera, ang babaeng akala niya'y mahal siya, at ang pamilyang tunay na nagmahal sa kanya. Isang hapon, habang nagdidilig si Diwa ng mga halaman sa kanilang hardin, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Si Lino. Mas payat ito ngayon. Ang mga mata ay may malalalim na eye bags.
At ang dating kumpiyansa sa tindig ay napalitan ng isang mabigat na aura ng pagkatalo. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong nito mula sa labas ng gate. Pinagbuksan siya ni Diwa. Hindi sila pumasok sa loob ng bahay. Sa halip, naglakad sila papunta sa isang maliit na parke sa dulo ng kanilang kalye, sa tabi ng isang lawa kung saan sila madalas mamasyal noon. Umupo sila sa isang bench, may pagitan sa kanilang dalawa. Matagal na katahimikan. Salamat, basag ni Lino sa katahimikan. Ang boses ay paos. Salamat sa pagligtas mo sa akin, Diwa. Kung hindi dahil sa'yo, ginawa ko yon hindi para sa'yo. Mahinang sagot ni Diwa. Ang tingin ay nasa payapang tubig ng lawa. Ginawa ko yon dahil ayokong lumaki si Sinag na ang ama niya ay nasa kulungan. Ginawa ko yon para sa kanya. Tumango si Lino. Tinatanggap ang bawat salita na parang isang sampal ng katotohanan. Alam ko, at wala akong karapatang humingi pa ng kahit ano mula sa'yo. Muli, katahimikan. Pagkatapos, nagsimulang tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Lino. Hindi ito ang iyak ng isang taong nagmamakaawa. Ito ang iyak ng isang taong wasak at puno ng tunay na pagsisisi. Patawarin mo ako, Diwa. Sabi niya, ang bawat salita ay nanginginig. Patawad sa lahat, sa bawat kasinungalingan, sa bawat sakit, sa katangahan ko, sa kahinaan ko. Pinagsisisihan ko ang lahat. Kung maibabalik ko lang. Kung maibabalik ko lang ang lahat. Tumingin si Diwa sa kanya. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, wala na siyang nakitang galit o pagkasuklam sa kanyang puso. Ang nakikita na lang niya ay isang lalaking nagkamali ng malaki. Isang lalaking naligaw ng landas. Isang estranghero na minsan niyang minahal ng buong buhay niya. Pinatawad na kita, Lino, sabi niya. At sa pagsambit niya ng mga salitang yon, isang mabigat na bagay ang tila na bunot mula sa kanyang dibdib. Pinatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan ko. Kailangan ko ng kapayapaan. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Lino. Kung ganoon, pwede pa ba? Pwede pa ba nating... Umiling si Diwa, isang malungkot ngunit matatag na ngiti sa kanyang mga labi. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na kailangan pa kitang tanggapin sa buhay ko. Lino, ang basag na salamin, kahit anong gawin mong pagdikit, hindi na maibabalik sa dati. Palagi nang may lamat. Tumayo siya. Ito na ang huling pag-uusap, ang huling desisyon. Malaya ka na, Lino. Malaya ka nang gawin ang gusto mo sa buhay mo at kailangan ko ring maging malaya. Para sa akin, para kay Sinag. Ang presyo ng kalayaan ko ay ang pagkawala mo. Naiwan si Lino na nakaupo sa bench. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Hindi na siya nagsalita. Wala nang dapat sabihin. Naintindihan niya. Tumalikod si Diwa at nagsimulang maglakad palayo. Hindi siya lumingon. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng 12 taon na kanilang pinagsamahan. Isang giyera ang natapos. Isang kabanata ang nagsara. Isang huling luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Luha para sa nakaraan na hindi na maibabalik. At isang malalim na paghinga para sa isang bagong umaga na naghihintay. Isang pinagpalang araw sa inyong lahat at maligayang pagbabalik sa ating huling kabanata. Sabi nila, pagkatapos ng bawat dilim, laging may sisikat na bagong umaga. Pagkatapos ng bawat unos, may bahagharing lilitaw. At pagkatapos ng bawat pighati, may paghilom na naghihintay. Samahan ninyo ako sa pagtatapos ng paglalakbay ni Diwa sa kabanatang pinamagatang Ang Bagong Umaga. 6 na buwan ang lumipas. Ang pamilyar na tunog ng school bell ay tila isang musika sa pandinig ni Diwa. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng paaralan ng Pag-asa, ang bawat bati sa kanya ay puno na ng init at respeto. Ang mga bulungan ay napalitan ng mga ngiti. Ang mga mapanghusgang tingin ay napalitan ng mga tango ng paghanga.
Ang katotohanan ay lumabas. Ang kanyang pangalan ay nalinis. Teacher Diwa! Teacher Diwa! Sigaw ng isang grupo ng mga bata sa grade 3. Sabay takbo para yumakap sa kanyang mga binti. Yumuko siya at niyakap sila pabalik, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang kanyang mundo. Ito ang kanyang tahanan. Pagpasok niya sa faculty room, may isang sulat na nakaipit sa kanyang mesa. Galing ito sa school board. Sa loob, nakasulat ang isang formal at sinserong paghingi ng paumanhin para sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Tinupi niya ito ng maayos at inilagay sa kanyang drawer. Hindi na niya kailangan ng sulat para patunayan ang kanyang halaga. Ngunit ito ay isang simbolo, isang formal na pagsasara sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay propesyonal. Nang hapong iyon, sa kanilang maliit na hardin sa likod bahay, magkasama sila ni Sinag na nagtatanim ng mga bagong bulaklak, ang lupa sa kanyang mga kamay, ang init ng araw sa kanyang balat, at ang malakas na halakhak ng kanyang anak. Ito ang mga simpleng bagay na bumubuo muli sa kanyang mundo. Mama, ang ganda na ng garden natin! Masayang sabi ni Sinag habang dinidiligan ang mga halaman. Ngumiti si Diwa at hinaplos ang buhok ng anak. Parang tayo, anak, mula sa hirap, unti-unti tayong namumulaklak ulit. Isang araw, habang tinitingnan niya ang mga sulat sa kanilang mailbox, may isang postcard na nakaagaw ng kanyang pansin. Galing ito sa isang malayong lugar sa Visayas, isang lugar na hindi pamilyar sa kanya. Walang pangalan ng nagpadala. Binaligtad niya ito. Ang sulat kamay ay pamilyar. 2 maikling pangungusap lang ang nakasulat. Sana mapatawad mo ako balang araw. Mag-iingat kayo. Tinitigan ni Diwa ang postcard ng matagal. Walang kirot, walang galit. Tanging isang tahimik na pagtanggap. Kinuha niya ang postcard at inilagay sa isang maliit na kahon sa ilalim ng kanyang aparador. Isang kahon kung saan nakatago ang mga luma nilang litrato at iba pang alaala ng nakaraan. Isinara niya ang kahon. Isinara niya ang kabanata. Kinagabihan, nakaupo si Diwa sa kanilang beranda. May hawak na isang tasang mainit na tsa. Pinapanood niya ang paglubog ng araw, ang paghahalo ng kulay kahel, rosas, at lila sa kalangitan. Payapa, tahimik. Hindi na siya naghahanap ng bagong pag-ibig. Hindi pa sa ngayon. Marahil balang araw. Ngunit natutunan niya ang isang mahalagang aral. Ang pag-ibig na pinakamahalaga ay ang pag-ibig na ibinibigay niya sa kanyang sarili. Ang paggalang sa kanyang sariling pagkatao. Huminga siya ng malalim. Nilalasap ang malamig na simoy ng hangin. Hindi na siya asawa ni Lino. Siya si Diwa Magtibay, isang guro, isang ina, at higit sa lahat, isang babaeng buo. At sa paglubog ng araw, alam niyang handa na siya para sa isang bagong umaga. At dito po nagtatapos ang kwento ni Diwa. Isang kwentong nagturo sa atin na ang pag-ibig ay maaaring maging marupok at ang mga pangako ay maaaring masira. Ngunit ang ating dignidad at pagkatao, ang ating lakas at halaga, ay hindi dapat nakatali sa pagmamahal o pagkakamali ng ibang tao. Ito ay nasa loob natin. Naghihintay lamang na muling matuklasan. Ang tunay na paghilom ay nagsisimula sa sandaling piliin nating patawarin hindi lang ang mga nakasakit sa atin, kundi pati na rin ang ating mga sarili. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Diwa? At ano pong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload.
Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.